Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirgas Pamasagadi Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 24 hanggang November 30 for the sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo nang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik umapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information po. So, there's a Seven of Pentacles. There's something a harvest time. So, it means, no, kumbaga, mayroong mga bagay na magaganap ngayong linggong to ay maaaring mag-ani ka na ng mga pinaghirapan mo. Or maaaring may mga pinaghirapan ka or pinagpaguran ka na maaaring makakamtan mo na. No, makukuha mo na. And this something, guys, with the Ten of Pentacles, magkakaroon ka ng long-term success and this something a financial windfall na maaaring lumakas ang iyong finances, no, gaganda na takbo ng iyong pagkakaperahan. And then something guys with the Page of Wands, may good news, may magandang balita. May magandang balita na paparating sa'yo. No, may magandang impormasyon na maaaring dumating sa'yo. At the same time, there's something a Six of Cups, there's something a past person coming back. No, meron ditong tao na maaaring bumalik o manumbalik. No, it's either a person o maaaring situations to. No? Maaring may mga bagay dito na parang susubukin ka ulit. No? Titignan kung natuto ka ba, ganon. And of course, this is something a Page of Swords being curiosity. So, kailangan mas maging mabusisi ka. No? Ibig sabihin dito, aralin mo, unawain mo lahat ng bagay na nasa paligid mo. So, kailangan mas maging matalino ka, no, sa mga decision mo. And of course, this is the Four of Wands, by celebration coming in, na may mga celebration kang dadalohan, na may nasisense akong event, no, gathering. Then of course, this is something a family reunion. And this something guys with the Seven of Pentacles without temperance, with a perfect timing. So darating yung araw na maaaring anihin mo na, no, itong bagay na pinagpaguran mo. This is the moment. So ibig sabihin ito na yung tamang panahon. No, this something guys with the Sun card with a pure positive outcome. So maaring kumbaga magkakaroon ka talaga ng kalayaan, kaayusan for financial freedom, ganon. No, hindi ka na maiipit, hindi ka na ulit magigipit. So, pinapakita dito na makakaluwag-luwag ka na o maaring tuloy-tuloy na pasok ng pera sa'yo. And of course, there's something guys with the Knight of Swords. So, may magandang balita pero wag kang maparanoid. No, wag kang ma-stress. So, kung ano man yung balita na to, no, wag kang magpapalinlang. So, ibig sabihin dito, na kailangan, kung ano man yung bagay na malalaman mo, it's a good or bad. So, if ever na negative yan, kailangan i-ignore mo. Or either, this something na parang paalala lang sa'yo. So, kailangan mo lang tingnan yung brighter future, brighter side. Now, at the same time, there's the Moon card with the revelation. So, there's a possible na may mga bagay dito, no, na tungkol sa nakaraan mo, na maaring ma-discover mo, malaman mo, may matutuklasan ka dito. At the same time, there's something that Eight of Pentacles, no? Kumbaga, mag-focus ka lang sa trabaho mo. Kung naghanap ka ng trabaho, maaaring makakuha ka ng trabaho, makakaalis ka na. Basta mag-concentrate, mag-focus ka. So, there's a Four of Wands by Six of Wands for victory. So, maaaring may mga bagay na maaaring magtagumpay ka na. Some of you, may nakita ko dito na maaaring makabili ka ng bahay, makaalis ka na. No, maaaring may mga celebration dito na talagang there's a success. No? Talaga magtatagumpay ka. This is the Seven of Pentacles that represents temperance, represent with the Justice card. This is something a balance. So, magkakaroon ka talaga dito ng balance. No? At maayos sa sitwasyon, maayos na kalagayan. No? At magiging maayos na ang eksena mo dahil ito na yung tamang panahon para anihin mo na yung pinaghirapan mo. This is something a karma. No? Kung baga sinasabi dito,
kumbaga, there's a harvest time, so ibig sabihin, ano naman yung bagay na ginawa mo, pinagpagura mo, pinaghirapan mo, makakamtan mo yon. So, kung gumawa ka ng mabuti, magiging mabuti ang outcome. So, kung hindi naging maganda ang ginawa mo, alam mo na, diba? And of course, this is something guys with the 2 of Wands. Piliin mo lang yung mga bagay na nakakatulong sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na makakagulo lang sa sitwasyon mo. At the same time, this is the Hermit card. No, this is something guys with the spiritual awakening. Bagay na mamumulat sa'yo. Bagay na maaring malaman mo sa sarili mo. May mga bagay dito na may malalaman ka pero dapat matuto kang balansihin ito. So baka magdala talaga sa ito ng stress. No? And this is the 3 of Cups. Now, there is something, a third party. So, ibig sabihin ito with the revelation, madidiscover mo, malalaman mo kung bakit ka iniwan ng jowa mo o ng asawa mo. So, ibig sabihin dito, may revelasyon kang malalaman kung bakit ka iniwan. No? Ano kayang nasa likod nun? Kung bakit nagkaroon ng, kumbaga, collapse ang iyong family or relationship. And this is the 8 of Wands. So, makakatanggap ka ng phone call messages na talagang makakaalis ka. No? Makakapunta ka ng ibang bansa, makakapagtrabaho ka. So, marami kang bagay na matatanggap dito. At the same time, there's something guys with the hyphesis for something in the hidden agenda or hidden enemies. No, may mga misteryo sa likod dito. Marami ka pang bagay na hindi nauunawaan. Marami ka pang bagay na hindi nalalaman. So, ibig sabihin dito, talagang magsasucceed ka, pero there's something unexpected situation with the hyphesis. No, may bigla ang pagbabago na hindi mo ina-expect. I feel something in a good matter. No, kumbaga maganda ang kalalabas. No, kalalabasan. No, at the same time, there's something for the outcome with the Queen of Pentacles being mature enough and being grounded. So, kumbaga pagdating sa mga bagay-bagay, maging mature ka na. No? Huwag kang padadala ng tension. So, ibig sabihin itong bagay na to pahalagahan mo. No? Proteksyonan mo ano man yung bagay na pinaghirapan mo. And of course, this is the 10 of Pentacles, the Sun card, the 4 of the 2 of Wands, represented with the Strength card. Now, there's something in confidence. So, kailangan mo lakasan ng loob mo. No, alisin mo yung aninlangan mo. The more kasi ng confident ka, the more na magsasucceed ka. No, kaya kailangan na walang pangamba at takot yung ginagawa mo. Diba? This is something a passion dapat. At the same time, this is the 8 of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. So, may balita ka malalaman tulad na sinasabi ko dito. Now, pinapakita dito na magkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no, or either stress dito. Bagay na mamumulat sa'yo na dapat matuto ka na. No, bakit ka nakakaisip ng ganyan? O bakit puro negative na sa isip mo? Kasi nasa paligid mo negatibo. So, na-attract mo siya. So, kung gumawa ka ng ibang way para maputol or matuldukan yung ganong pattern. Oh, diba? And of course, this is something, the 6 of Cups, the Moon card, the 3 of Cups, represent the 3 of Swords. May third party talaga. So, tulad na sinasabi ko, no, bakit madidiscover mo, bakit ka iniwan ng jowa mo, o iniwan ng asawa mo, or bakit nagkagulo to, may third party kinalaman. Ibig sabihin, may sumira, mayroong third party involved, no? Family-related o co-workers, or maaring environment. Environment. Or something na parang nasa paligid mo, no? Environment. Or parang sinasabi na sa paligid mo, ganon. There is the Page of Swords, the 8 of Pentacles, and the 8 of Wands, represent with the 9 of Wands. For slow and steady, manatiling kalmado, wag kang agresibo. So, may mga bagay na malalaman ka, pero isang bagay na ito para magpapatunay sa iyo kung naka-recover, naka-move on ka na ba. So, pinapakita dyan na kailangan tumuto ka, ano ba talaga yung priorities mo, what is your target and intention, tutukan mo. No, mag-concentrate ka. No, wag kang padadala no sa mga bagay na malalaman mo. This is something with the 4 of Pentacles. Proteksyonan mo at pangalagaan mo yung grounds mo and even your territory. Ano man yung bagay na mayroong ka proteksyonan at pangalagaan mo to, wag mong hakayaan na masira ka ulit or masira ulit. No, so let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Oh guys, pasensya na, no, kung ngayon lang ako nakapag-upload, gawa ng may mga nangyari, no, this past few weeks, no, gawa ng, alam mo na, with the politics, so kasi nag-upload na tayo with the politics, so kasi para, alam nyo guys, bakit ako nag-upload with the politics, kasi, kumbaga, nagbukas kasi, no, ang, kumbaga, ito na, so, isabihin ko na, no, kumbaga, hinipo kasi ang aking isipan, no, ng ating Panginoon, na, kumbaga, may mga bagay kasing mali kasi ang nakakarating na impormasyon sa mamamayan. So, kumbaga, hindi ko talaga
kumbaga priorities yung politics or any informations na regarding sa ibang, 'di ba, content, something like that. So parang at nakatutok tayo with the zodiac sign, pero kasi hindi po tayo na, kasi parang sinasabi na ipahayag mo to, ipakalat mo, ganun. Kumbaga binigyan ako ng kakayanan na magbasa para i-show, no, sa ibang tao yung bagay na gusto nila malaman. So ito, no, with a serious matter, no, with the politics, so kailangan natin ipakita, no, at sabihin ang magandang balita, na ibig sabihin nito na merong bagay na dapat malaman ng tao na ginugulo, no, ang isipan ng mga tao na ganito yung mangyayari, ganito yung mangyayari. No, it's not. No? Kaya, kumbaga, lumabas ako for politics para ipatunayan sa iba na hindi ganun yung totoong mangyayari. So, let's see. Nandito tayo, guys. No? We proceed na tayo. Sorry for interruption. So, nandito na tayo, guys, for finances and career, love life at kalusugan. There's something, the Three of Pentacles, for collaboration. So, pinapakita dito, now there's something connections. No, marami kang taong makakasalamuha, marami kang makakasamang tao. So, pinapakita dito, guys, na mag-ingat ka sa mga taong makakasama mo. No, and of course, meron dito mga bagong katrabaho o maaring this is something business, kumbaga kasama sa business mo, ganon, and business employees, no? And of course, this is something, the word, maaring makakalis ka international, magkakaroon ka ng travel, maaring gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, makakalis ka. No? And of course, at the same time, there's something that sabi that sorry, the sneakiness. No? There's a cheating line on you. Mag-ingat ka. No? Sa mga tao sa paligid mo, especially kung aalis ka, mga ibang bansa ka, mag-ingat ka. Kasi baka maano ka dito na agency, mabudol ka. Mag-ingat ka ha, baka maano ka dito, guys. May tawag doon eh. No? Parang, baka akala mo maganda yung papunta mo doon, pero hindi pala. Mag-ingat tayo. No? Lagi natin sisiguraduhin, no, yung agency ba na yun or company ba is real. Diba? And of course, this is Six of Pentacles. Magtutuloy-tuloy na about sa finances. Wow! So, gaganda na takbo ng finances mo. No, ng yung pagkakaperahan. And there's a Nine of Pentacles. Basta mas maging secure ka. No, mas maging maingat ka sa paghawak ng pera. Pangalagaan mo, proteksyonan mo, ano man yung bagay na nagbibigay ng resource of income sa or finances or salary, profit. And this is the King of Pentacles. Now, you are also provider with your family. Now, provider and breadwinner ka. Now, mas maging maingat at practical ka. So, pagdating sa love life, there's a Ace of Pentacles. Now, kaugnay ng love life ay career. Now, ibig sabihin nito, maaaring kung ikaw ay single, maaaring may makikilala ka na businessman, maaaring, kumbaga, may business-minded, ganon. May mga kaugnayan na may swerte at compatible kayo ng person na yon. At the same time, there's something that's Ten of Wands, something burden. So, may mga bagay din na nagpabigat dito sa sitwasyon mo, lalo-lalo sa buhay pag-ibig. Lagi kang iniiwan, no? Lagi kang nasasaktan. So, pinapakita dito na may mga ibig sabihin yung kung bakit nangyayari yun. Let's see. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. No, kumbaga pagdating sa relasyon, no, wag ka kagad mag-invest ng emosyon. No, wag kang padadala kagad, kumbaga getting to know each other, kilalanin mo, busisiin mo, kumbaga itong tao ba na ito may purpose sa buhay. So, just being aware. So, there's something, guys, with the Empress card for revert. So, sinasabi na revert with an Empress card, no, self-love, self-care. Alaga mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. No, parang bubuhayin yung katawan lupa mo dito for the second time around, na parang pinapakita na maaaring babalik yung sigla ng buong pagkatao mo. Let's see. And there's a chart with an action movement. Magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. So, kailangan mas maging maingat ka. No, ano man yung pagbabago na to, no, there's a two joining forces na maaaring pinapakita dyan na malaking pagbabago sa buhay mo, pero kailangan alam mo ang kahihinatan o alam mo yung bagay na pagbabago mangyayari. Let's see, and of course, there's the Four of Cups. At ito yung sabi ko kanina, na pag-isipang mabuti, no, yung bawat papapasukin natin sa buhay natin, hindi basta-basta entertain, gato ganyan. So, pinapakita dito na mas maging maingat ka sa pipiliin mong tao, no, taong makakasama mo for good. Baka eme lang yan. Let's see. Pagdating sa kalusugan mo, there's a judgment. This is something, a wake-up call. Paalala sa'yo na you need to pay attention. Mag-ingat ka pagdating sa kalusugan mo na baka, no, hindi na nagiging maganda ang takbo ng kalusugan mo. Mag-ingat ka, no, iwasan mo yung bagay na nakakasira ng iyong kalusugan, especially yung stress, and of course, yung mga kinakain mo. No, baka ano-ano yung mga kinakain mo dyan. And there's the Five of Pentacles na maaaring
some of you guys na makaranas ka ng mga kagastusan no, pagdating sa kalusugan. Ibig sabihin, more on gamot, more on herbals, or something na makakapag, ano sa'yo. Kaya kasi nasa dito, paalala sa'yo, kung ayaw mo gumastos ng malaki, kailangan pangalagaan mo ang kalusugan mo. Alam mo, take something herbal tea, ha? No, take some herbal tea. Makakatulong yun for detoxification para ma-detoxify lahat ng mga toxin mo sa katawan. And of course, there's something is with the Four of Swords, something rest. See, kailangan mo din ng maraming pahinga. No, maaaring over-fatigue ka. Isa lang sa stress, depressions, and of course, sleepless nights, no, kumbaga, sobrang pagod din. And there's a Six of Swords. Kailangan mo na unwind. No, kailangan mo rin makalis dyan sa hindi maganda sitwasyon. Kailangan mong pumunta ng ibang lugar na para ma-refresh yung utak mo. Iba kasi nagagawa ng mental health natin eh. No, baka yun yung bagay na nag-field sa'yo. At the same time, there's something with a Queen of Swords, clear boundaries. So, ibig sabihin talaga na papalibutan ka ng toxic. Na marami talagang toxic sa'yo dito sa paligid mo. Kaya siguro, kung ano-ano tumatakbo sa utak mo. No? At na-attract mo yung mga negative na dadala-dala nila. And this is a star card, healing and recovery. Makaka-recover ka. Ano man yung bagay na nararamdaman mo or nararanasan mo, makaka-recover ka sa ano man bagay na yan. No? So, let's see. Alamin natin, no, ano kaganapan sa buhay mo with the Angels Messages. Nandito na tayo, guys. We proceed for Angels Messages with the Magic of our Messages. Salamat, guys, no, sa paghihintay ng aking reading, ha? Pasensya na kayo kung bihira tayo makapag-upload, pero gagawin natin lahat makapag-upload tayo. No, what is the magic of our messages, advices for you? And there's an everything is okay. So, sinasabi dito, no, huwag ka rin mag-alala, lahat ng bagay na to, may magandang dahilan, no, may magandang may mga ibig sabihin yan. So, there's something a beautiful way na the way na parang, kumbaga wag kang mag-alala, magiging maganda resulta niyan. Parang ganon. Kailangan mo lang magtiyaga, no, at mag-pause. No, kung kinakailangan. Ibig sabihin, pagmasdan mo kung ano nangyayari behind the scenes. And of course, there's something, guys, with a reunion. No, magkakaroon talaga ng reunite. No? Reunion with your family. And of course, there's something a feminine. No, talaga, there's an involved with a feminine. No? Talaga mayroong involved dito with a feminine energy. Baka may babaeng kumaga sumira ng inyong relasyon. Tulad ng sinasabi ko with the third party kanina. No, maaaring magkaroon ng reunite. No, with your ex. Malalaman mo kung bakit nagkaroon ng third party. With the synchronicities represent with the Empress card. Talagang there is a third party talaga dito. No, dahil baka napapabayaan mo yung sarili mo. Na baka nalolosyang ka na. So, ipinapakita dyan na kailangan alagaan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. No, huwag kang maging panatag. No, ayun yun ang nangyayari, no? When it comes na nandun ka sa sitwasyon na in relationship ka, minsan napapabayaan natin ang sarili natin. So, kailangan lagi tayong fresh. Ganon. Now, let's see what is the Romance Angels with a Mystic Love Oracle deck. Represent, guys, with an intuition, no? Lagi kang makikinig sa gut feeling and intuitions mo. Iba talaga yung vibrations, no? Talagang may ibig sabihin yon. Let's see what is Archangel Michael messages for you, guys. And there's a guarded and protected. So, sinasabi dito, guys, no, protektado at ginagabayan ka ng ating Archangel Michael. So, no need to worry. For a Jesus-loving code said, no, sinasabi ng ating Panginoon with the Jesus-loving codes according to your faith be into you. So, ibig sabihin dito, depende sa pananampalataya at tiwala mo yung mga bagay na ipagkakaloob sa'yo. So, ganun yon. So, kung ikaw ay nagtitiwala at naniniwala, there's a blessing na darating. Kaya may tinatawag na blessing disguise eh. No, God will provide. So, may mga bagay na hindi mo inaadyang ipinagkakaloob at kumbaga binibigay sa iyong gantimpala. What is an angel's number? Angel's number represents with a 777 with a perseverance. There is a need for a change of perspective of whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road. Reach from the wisdom within, and then you just know that what the right next step is. So, kung magtsatsaga ka, so lahat ng bagay na ito makakamtan mo at doon mo malalaman ano man yung bagay na susunod na hakbangin mo. No? Let's see what is the Money Move Oracle deck. And there's a many choices na maraming pagpipilian. There's a lot of choices and multiple options na pagdating sa finances, baka multitasker ka. Na marami kang bagay na kayang gawin. Na maaring may negosyo ka while na nagtatrabaho ka, ganon. So, maaring malawak ang iyong pag-iisip pagdating sa pag-unlad. No? What is the shadow work of his and what?
The shadow work represent with the lack of awareness. No, there's an insight. No, may mga bagay dito na pasilip sa'yo. O may mga bagay na nakikita ka dito but you don't pay attention. So, kailangan, kumbaga sinasabi dito, no, na ano man yung bagay na nangyayari sa paligid mo, kailangan maging magbukas ang isipan mo. Huwag mo ipasawalang bahala ito. For clarifying, for a love situation, there is something boundless of spirit. Pinapakita dyan, there's your only limits are the ones you put on yourself. So, sinasabi dito, no, kailangan magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Na ikaw lang kasi makakalapaglagay sa sitwasyon mo. Ibig sabihin dito, kung masyado mong inabos at naging martir ka, diba? Kung naging syunga-syunga kapag ditin sa pag-ibig, ganun talaga kayo ginatnan mo. So, kung naging wise, naging matalino ka, na kaya mong tumayo sa sarili mong paa, magiging matagumpay ka. Clarifying for a life situation. So, clarifying for a life situation represent, guys, with labyrinth of choices. So, pinapakita dyan na maraming bagay na mangyayari dito, na maraming pasikot-sikot sa buhay, sa sitwasyon mo. Minsan parang mali pala yung nadaanan mo, mali pala yung pinagdaanan mo, mali pala yung naranasan mo. Kumbaga, darating yung point na ganun. Pero, kumbaga, kailangan wag ka mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy mo lang, hanapin mo yung daan patungo dun sa tagumpay. Mariresolba lahat ng bagay na problema mo sa buhay. What lies beneath the future? From what lies beneath the future? There's a depression, diba? Tulad na sinasabi ko kanina, kumbaga nasa depression stages ka. So, isa sa bagay na yan, dahil nakakahatak ng negative yung mga nasa paligid mo, matuto tayong dumistansya ka. There's a what is the path of the light represent what? Huwag mong iniisip yung mga sasabihin ng iba kasi hindi ka magiging tunay na masaya. There is a return to the heart. I've read in the light and returned to the essence of my soul. The present moment is stillness. I calm my thoughts and focus on the heart where my true light and greatest insights resides. Here, I find inner peace reconnecting with the core of who I am. In this quiet space, I reconnect with the divine essence with me. So, parang ibinabalik dito talaga nanggagaling sa puso mo. Parang pinapakita na, kumbaga, there's a passion dapat. No? Sa bawat gagawin mo, kumbaga, kailangan mo i-accept yung mga bagay na meron at wala ka. So, there's an even your flaws, no? Yung mga bagay na pangit sa'yo, yung mga bagay na wala sa'yo, kailangan i-embrace mo yon, no? So, let's see what is additional messages tayo with a pick or yes or no. So, let's watch this. So, nandito na tayo, guys, no? With the last card. With a yes or no pick a card. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang yes or no pick a card, pwede kang magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, guys, kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So, let's see. What is additional messages sa'yo ng ating spirit with a yes or no pick a card? Let's start with the number 1. Number 1, there's a yes. No, the best medicine's getting the real scoop. No, ang totoong gagamot sa'yo, no, ay mismo yung sarili mo. No, kailangan mong dalhin yung sarili mo sa mga bagay na mas makabuluhan. No, wag mong isipin yung mga bagay na mismong nagbibigay panakit sa'yo. Wag mong i-torture yung sarili mo. No, minsan kasi pag nasasaktan tayo, tas mas gusto natin yung dinidiin yung sakit para, kumbaga, hindi mo na maramdaman yung sakit. Ganon, kumbaga pinapakita dyan na kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Number 2, there is a yes. This is the real deal. Your effort bear fruit. Pinapakita dito, naaanihin mo. No, darating yung araw, naaanihin mo lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. There's a good and bad. So, depende yon. Number 3, there is a yes. All yes to, ha. So, ibig sabihin kung may tanong ka, there's a yes. No, number 3, there's a yes. Your eyes are fully open, seeing with the possible. So, sinasabi dito, kumbaga, kung ano man yung bagay na nakikita mo, kumbaga yung look at the bigger picture, parang ganon. Kung ano man yung bagay na makikita mo sa hinarap mo, ano man yung bagay o posibilidad na mangyari, there's a possible na mangyari talaga. So, ibig sabihin dito, kung alam mo, kung ano yung pangarap mo, tutukan mo, no? Makakamtan mo yon. So, guys, this is a weekly gabay for the month of November 24 hanggang November 30 for the sign of Libra.
So, Libra, maraming salamat guys for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hihirap ko siya ba for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig umapaw na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po in si Direct Video. Bye-bye. And babush.